Siguradong magugulat itong si Russell Escoto kapag nalaman niya na siya ite-trade na nitong Magnolia Chicken Templados. Maraming naniniwala na itong Magnolia ngayon ay kinokonsidera na bitawan itong si Russell Escoto at i-trade na sa ibang team, lalo na at ayon dito sa mga reports ay gustong i-fortify ng Magnolia o palakasin itong kanilang front court. Meron kasing mga spekulasyon na lumalabas na ngayon na baka masama sa isang trade package itong si Escoto kung saan mate-trade dito sa Phoenix kapalit ni Kai Balungay. Posible na ang gawin ng Magnolia ay i-trade itong si Escoto, si Rafi Verano at pati na itong si Paulo Taha para dito kay Kai Balungay. Or posible na Russell Escoto plus Joseph Eriobu. Isa dyan sa mga kombinasyon na yan ang pwedeng gawin ng Magnolia para maikuha na itong si Kai Balungay. Ang original na plano daw ng Magnolia ay itong si Cade Flores ang kukunin nila. Pero mukhang ngayon itong si Flores nakapangako na sa San Miguel. Dahil mukhang ang magiging kapalit naman doon ay si Mowala Tautua. So mukhang ganyan ang nagiging sitwasyon ngayon dito sa panig ng Magnolia. Kaya nga hindi tayo magtataka kung talagang to si Escoto ay bigla na lamang i-trade at mapunta sa ibang team. Siyempre kung ikaw naman itong Magnolia Chicken Templados, abay matutuwa ka kung sakaling makuha mo talaga itong si Russell Escoto, itong si Kai Balungay rather. Dahil alam naman natin kung ano nagagawa nito para dito sa koponan ni Coach Willie Wilson. Kung yan ay malilipat sa Magnolia, mag-iiba talaga yung front court nila. Dahil ito si Balungay magaling yan na defensive player at pati sa pag-score. Kaya siguradong magiging mas sabihin na nating formidable itong Magnolia kapag nakuha na nila si Kai Balungay. Mas mahusay pa nga yan sa tingin ko kaysa dito kay Cade Flores, kaya good news yan. Samantala naman sinabi nitong Titan Ultra na yung plano nilang pagkuha sa mga PBA legends bilang parte ng kanilang management staff katulad nila Alan Kaydik, Jericho Diniera, Jerry Esplana ay hindi natuloy dahil masyado raw mataas yung hinihingi na salary ng mga nabanggit na personalidad. Ayon dito sa team manager ng Titan Ultra doon sa panayam sa kanya sa spin, kinakailangan daw talaga muna nila na mag-budget para mas siguro na magiging fit yung kanilang line-up o yung kanilang tinatawag na talent para doon sa kanilang koponan. Nakafocus kasi ngayon muna ang Titan Ultra na magbuo ng isang competitive team. Pero syempre, hindi naman kinakailangan na sabihin natin sobra-sobra yung gagastusin nila dyan. Gusto ng Titan Ultra na siguraduhin na yung kanilang magiging sabihin nating options pagdating dito sa pagbabudget ng team ay maging reasonable naman. Syempre, gagastos sila sa PBA team. Lahat ng teams kinakailangan gawin yan. Pero dahil first conference pa lamang nila to, gusto naman nila na maging manageable. Kumbaga, magsiset sila ng mga goals. At kapag ito nagawa na nila, iyon ang gagawin nila ngayon. Magdadagdag sila ng mga tinatawag na sabihin na nating options pagdating sa pagpapalakas ng kanilang koponan. At kapag ito nagawa nila, sigurado na magiging maganda na to para dito sa lineup nitong Converge Fiber, nitong si Coach Jana Del Cardel. Pero ngayon, itong Titan Ultra, sabihin man natin na medyo nag-i-struggle sila, ay meron pa rin mga improvement siya na gagawin. Sabi nga nila, unang conference pa lang to, so kinakailangan muna silang bigyan ng time para mag-adjust at magpalakas ng kanilang roster. Kapag nagawa na yan ng Titan Ultra, masisiguro natin na magiging mas okay na yung kanilang ilalaro. Kinakailangan na lamang talaga na ipakita nila na sila ay seryoso pagdating dito sa pagbabago ng kanilang lineup. Kaya nga, huwag na tayong magulat sa pagbabago